Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay may tuturo ako sa inyo na isang klase ng envelope or 5 size R na envelope na pwede ninyong gamitin sa inyong mga invitation. So ituturo ko muna sa inyo kung paano yung measurement niya using Microsoft Word para hindi na kayo mahirapan sa manual measuring. Kaya gagamit tayo ngayon ng Microsoft Word at sobrang dali lang nito. As in, kaya i-prepare nyo na yung inyong Microsoft Word, ibuksan nyo na yung inyong laptop at i-open nyo na yung Microsoft Word ninyo and sabayan nyo ako sa paggawa ng layout nitong ating envelope. So bago natin umpisahan yung paggawa ng ating layout para sa ating envelope, ay papakita ko muna sa inyo yung style kapag na-assemble na natin siya. So meron na akong nagawa na sample and ganito yung kanyang itsura. Ayan, so portrait envelope ito and customized na envelope. So 5R size yung ginawa ko. Ayan, pero ang ginawa ko na sample ngayon or yung itong assembled na sample na invitation or I mean yung envelope ng ating invitation ay sa baba siya kukunin or sa baba yung may open na area para doon natin ilalagay or kukunin yung ating envelope. So ganito yung kanyang itsura. Ayan. So, nasa baba. Pero ang ituturo ko sa inyo ngayon ay dito sa taas. So, baka kasi ayaw ninyo dito sa baba. Kaya magtuturo ako na dito sa taas yung kanyang open area. So, same lang din naman sila. Ayan. So, customized talaga siya. Andyan yung name ni groom, yung bride, and of course, yung date ng inyong event. And gumawa lang din ako dito ng parang logo or monogram para doon sa name ni bride and groom. Ayan. So, ito yung kanyang sample. And ito naman yung aking 5R size na invitation. So, ganito yung kanyang style. Ayan. So, kasyang-kasya yung ginawa ko na invitation dito sa aking envelope or portrait envelope. Ayan. And hindi lang ito natatapos dahil pwede nyong lagyan dito ng belt. So, nasa sa inyo na kung gusto ninyong lagyan ng ribbon or ng yung paper na may pangalan ulit dito sa gitna. Ayan. Para magkaroon pa ng konting design. Pero ang purpose natin today ay tuturo ko sa inyo kung paano gawin or i-layout yung kanitong portrait envelope. So, sana magustuhan ninyo yung ating envelope ngayon. So, customize yan. So, pwede ninyong gayahin to. Kaya ngayon ay i-prepare nyo na yung inyong Microsoft Word at sisimulan na natin yung pag-layout nitong ating portrait na envelope. So, nandito tayo ngayon sa aking screen at bago ko simulan kung paano gawin yung ating portrait envelope, of course, ang paggagayahin natin ng ating design ay kung ano yung design ng inyong invitation. So, halimbawa, ganito yung inyong invitation or yung design ng inyong invitation. Ayan. Of course, ganito din yung magiging design or ganito din yung image na gagamitin ko doon sa aking layout. So, kayo, kung gagamit kayo ng ganitong envelope or ng ganitong klase ng envelope, para sa inyong invitation, of course, i-match nyo siya sa kung ano yung design ng inyong invitation para talagang customize yung inyong envelope. So, nandito tayo ngayon sa aking screen at ang nakikita nyo ngayon ay yung default na paper size. So, papalitan natin yung paper nito. So, gagamit ako ng A4 size. So, punta lang tayo dito sa layout, size, and hanapin natin yung A4 size. And then, sa orientation, i-landscape natin. Okay? Ngayon naman, ang susunod na gagawin natin ay punta tayo ng insert, shapes, kunin natin itong box or yung rectangle, and then i-drag natin dito. Next naman, sa shape fill, tanggalin natin yung kanyang color. So, no fill tayo. And then, sa outline, ang lagi kong ginagamit is itong light gray. And then, punta tayo ngayon dito. So, yung size ng ating height or yung height natin dito is 7.1. And then, yung width naman natin is 5.1. Okay? Ngayon, i-ayusin lang natin dito. Sa ating keyboard, ipindot natin yung Ctrl-C and Ctrl-V para mag-copy-paste ulit to. And then, i-drag natin dito sa may right side. Ayan. So, as in, magkatabi sila. Next naman, pindutin natin itong pangalawa na box dito. Punta tayo ng shape fill. And then, yung color ng ating invitation. So, yung invitation ko is dark blue yung dito. Kaya gagamit ako ng dark blue na background niya. Okay.
Next naman ay kakopy ko ulit ito. And then paste. And then idadrag ko naman banda dito. And yung width naman ay papalitan ko. So ang ilalagay ko dyan is 0.5. And then idadrag ko siya dito sa pinaka kanan. Okay? Next naman ay ika-copy and paste ko ulit ito. And then palitan natin yung kanyang height into 0.5. And then ilalagay natin yan dito sa baba naman. Ayan. Okay? Next naman ay pupunta ulit tayo ng insert, shapes, and then ito piliin nyo ito yung anong shape ba to? Ayan, parang siya, half moon, parang half ng circle. And then i-drag natin na pa ganyan. And then kung nakikita nyo itong yellow na to, ilagay nyo yan sa parang gitna. Ayan. Ayan, isagad nyo siya dito sa may, ito yung white na box dyan. Okay. And then, punta tayo dito, tapos iikot natin. Ganyan. And then, i-drag lang natin dito. Punta tayo ng shape fill, no fill, and of course, yung kulay ng ating outline. And then, ang gagawin lang natin is, lalagay natin na paganyan. And ito, hilain naman natin dyan para sumagad siya. And then, yung lining. And then, dito naman, punta tayo ng width. And then, yung width, palitan natin ng 1. Katapos, ayusin lang ulit natin to. And i-drag natin dito sa pinakataas. Okay? So, sana nasundan nyo yun. So, ang next na gagawin natin ay insert ulit tayo. Pictures naman tayo. Picture from file. And then, hanapin natin. So, ito yung flowers or yung image na ginamit ko. So, of course, ito din yung gagamitin ko dito sa aking envelope. So, insert na natin yung ating flower. And then, punta tayo ng layout. Wrap text, behind text. And then, iikot ko lang siya. And then, itadrag ko ngayon dito. Oops, sorry. So, itadrag ko ngayon siya dito. Pero dahil natakpan siya, of course, i-bring forward natin yan. So, bring in front of text. Katapos, ayusin lang natin dito. And, palakihin lang natin ng kaunti. And then, ayusin lang natin. Ayan. So, kung nakikita ninyo may lampas-lampas dito, of course, natanggalin natin yan. So, punta tayo ng picture format. And then, crop. So, ika-crop natin. Ito, isasagad natin hanggang dyan. So, since hindi makita yung kabila, urong muna natin ganyan. And then, idutulit natin yung crop. And i-crop lang natin ng maliit. Pindutin sa labas. And then, ayusin na natin yung ating flower dito para makita na natin ito. Next, balik tayo ng crop. And then, ayusin na natin yung ating pagkaka-crop. Ayan, so naayos na natin siya. Next na gagawin naman natin ay punta tayo ng insert, shapes, box, and then i-drag natin. Pagkatapos ay right-click, add text, yung pangalan ni groom. And then highlight natin yan. So yung shape fill, so of course tatanggalin natin. Yung kanyang outline, tatanggalin din natin. And then ito, i-drag natin dito para makita. Next naman, punta tayo ng home. Dito tayo sa font style. So, ang pipiliin ko is itong Zapfino. And then, may size na 60. Okay. And then, ilagay ko lang dyan. Copy and paste. Papalitan ko ngayon ng
name ni bride. And then, ayusin lang natin. Okay, next ay copy and paste ko ulit. And then, punta tayo ngayon dito sa font size at papalitan ko ngayon to ng 15. And, ang ilalagay ko naman dyan ay yung word na end. Resize lang natin to para hindi masyadong malaki. And then, ayusin natin dito. Next ay copy and paste. Lagay natin banda dito. Palitan natin yung kanyang font style ng Times New Roman. And palakihin natin yung kanyang font size into 20. Next naman ay ilalagay natin yung date ng event. So, sample natin is February 14, 2024. Pagkatapos ay ayusin lang natin dito. Okay? So, hindi ko napansin na masyadong mababa pala yung nilagay natin dito. So, itataas lang natin yan. Of course, i-click lang natin lahat ng mga nilagay natin dito para sure na maisasama silang lahat. Okay, and then, tataas lang natin. Then, pindutin natin dito para makita ito. So, ito, parang wala siya sa line. Ayan. So, natapos na tayo sa paggawa ng layout nitong ating portrait na envelope. So, ganun lang siya kasimple. Sobrang dali lang niyang gawin. Kaya, sundan nyo na ito para magkaroon din kayo ng ganito na customized na portrait envelope. So, kung gusto nyo naman, so yung ginawa natin or yung pinakita ko sa inyo, dito yung kanyang bukasan or dito yung naka-open sa taas. Pero kung gusto nyo naman yung ganito, ito naman yung kanyang itsura. So pagpapalitin lang siya, nasa taas yung, ayan, makikita ninyo nasa taas yung rectangle. And yung nilagay natin na yung half circle kanina is nandito naman sa baba. Ayan siya. Ito siya. Ayan. So, kung gusto ninyo ng ganito na nasa baba, ito yung gagayahin ninyo. Nasa baba din yung half circle and then nasa taas naman yung extra na 0.5 yung size ng box na nilagay natin. Ayan. So, sobrang dali lang niyang gawin kaya sundan nyo na. So, yun na, ipakita ko na sa inyo kung paano gawin itong ating portrait na envelope na 5R size using Microsoft Word. So, sana sundan ninyo iyon and sana makagawa kayo din ng inyong customized na envelope. So, sobrang ganda niya dahil kung ano yung nasa inyong invitation, of course, ganun din yung design ng inyong envelope and meron pa kayong customized or nakalagay pa rin yung inyong mga pangalan and of course yung date. So, sundan nyo na kung paano siya gawin dahil sobrang dali lang. So, ang next na ipapakita ko naman sa inyo or sa next na video ko naman ay kung paano naman natin i-assemble itong ating envelope. So, sobrang dali lang niya kaya sundan nyo na din yun or hintayin nyo kung paano siya gawin dahil sobrang simple lang din niyang gawin. So, ayan, sana nagustuhan ninyo yung ating portrait envelope na pwede ninyong gamitin para sa inyong mga invitation. So, ayan, sana nagustuhan ninyo and kung may mga requests and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!